nandyan na walang sino man ang nakakaalam na tayo ay magigising sa mga araw na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha indahu ilmus sati, wa yunazzilul ghaiza, wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadrin suma dataksim ugada, wa ma tadrin sumbi ay adil tamut. Inna Allaha alimun kabir. Ang Allah lamang ang nagpapamalisbis ng mga ulan. Siya lamang ang nakakaalam kung magkano ang ating kikitain. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay pansariling pangalan ng lumikha. Sino nga ba ang Allah? La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Who is He that can intercede with Him, except with His permission? He knows what happens to them, His creatures in this world, and what will happen to them in thereafter. He will never compass anything of His knowledge, except that which He wills. His course extends over the heavens and the earth, and He feels no fatigue in guarding and preserving them. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya lamang ang nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan. Sino nga ba ang may kakayanan na siya ay mamagitan sa Kanya, maliban sa Kanyang kapahintulutan? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nalalaman niya ang mangyayari sa kabilang buhay sa Kanyang mga nilikha at ang ginagawa ng Kanyang mga nilikha dito sa mundo. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi napapagod sa pangangalaga sa Kanyang mga nilikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Kaya kapatid, mapapansin mo ang ating mga kababayan, tumatawag sila ng Ama, Panginoon, Lord, Creator, pero hindi nila alam ang pangalan ng Diyos, ng tagapaglikha. Ano po? At nais kong ibahagi sa iyo na hindi pwedeng tawagin ang Diyos, ang tagapaglikha, ang Allah ng Ama. Sapagat ang Ama, ito ay pagtawag labang sa Kanyang mga nilikha. Halimbawa, ang asawa ng nanay mo, pwede mo siyang tawagin Ama. Ano po? At alam mo ang Kanyang pangalan dahil ikaw ay Kanyang anak. Ang Allah ay hindi katulad o kawangis sa Kanyang nilikha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika, sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain. Ipahayag, siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak. Ang Allah ay hindi katulad o kawangis sa Kanyang nilikha. Kaya natutuwa ako sa mga umagang ito sapagkat naibabahagi ko sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Ano nga ba ang Islam? Ang Islam, ito ay hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang maluwalhating banal na Quran patungkol sa reliyong Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay ibinigay sa atin ng Allah, ng Rab, ng ating Panginoon, ang Kanyang relihiyon para sa atin. Ibig sabihin, ang Islam lamang ang aprobado at perfectong relihiyon na binigay ng Allah sa katawan. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنِ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire, seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter, he will be one of the losers. Sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Mga talunan sila bakit? Sapagkat kailan lamang bumugso, kailan lamang nila ginawa ang kanilang mga relihiyon. Samantala, ang Islam, bago likhain ng pinakaunang tao na si Adan, ang Islam na po ang relihiyon ni Adan, ni Abraham, ni Solomon. Lahat ng mga propeta, ng mga sahaba, iisa lamang ang kanilang relihiyon ang Islam. At bago likhain ang tao, nandiyan na po ang Islam. Kaya, ito ang pinakamainam sa mga araw na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah ang namamahala sa atin. Sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan.
Kaya bago dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, pinakamainam na magkaroon tayo ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Ano ang gagawin natin para tayo ay magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Napakasimple, napakagaan. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi nila, sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ano po? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huling sugo ng Allah, ang sino man sa atin ang magsabi ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at dumating sa kanya ang katapusan ng kanyang buhay, makakaasa tayo sa awat habang ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo roon magpakailanman. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Kaya napakasimple, napakagaan lang ang gagawin natin. Sasabihin natin ang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Pag ito'y binigkas natin na may pananampalataya mula sa kaibutor ng ating puso, dumating sa atin ang kamatayan, makakaasa tayo, magiging panauhin tayo sa paraiso, magiging kapanalig natin ang mga propeta, at higit pa roon ay tayo ay ililigtas sa impyernong apoy. Ano po? Kaya bago tayo maghiwalay, ay nais kong ikaw ay alalayan. Sasabihin mo ang sasabihin ko. Just repeat after me mula sa kaibutor ng iyong puso. Ganyan, ang Diyos po ay hindi dalawa, hindi tatlo. Iisa lamang po ang Diyos, ang tagapaglikha. Kaya nais kong ikaw ay alalayan, bibigkasin mo ito. Ganito ang kanang kamay. Sabihin mo, yung kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Sa ating wika ulitin mo, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Ang Allah ay dakila. Assalamualaikum. Ang kapayapaan, pagpapala ng Allah ay sumaiyo. Ako ay nagpapasalamat na tayo ay ngayon ay magkapatid sa pananampalataya. Binabati kita bilang isang kapanalig sa pananampalataya. Allahu Akbar. Sige po. Ngayon, kapatid, upo ka. Payo ko sa aking sarili at sa iyo. Mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, tayo ay sumunod sa utos at batas ng Allah subhanahu wa ta'ala at gawin natin ang pagsamba katulad sa pamamaraan ng propeta kay Propeta Muhammad. Nang sa ganon tayo ay patuloy magtagumpay dito sa mundo tungo sa kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabihin mo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu.